Gulong-gulo ka na ba? At saka litong-lito na kung saan galing ang kalansing ng inyong PCX? Kinakatok mo ang front fairings ng PCX mo. Ang dinig mo is plastic, hindi metal. Chine-check mo din ang likod kung galing ba dito yung kalansing ng motor mo. At sa tingin mo is hindi galing dito. Chine-check mo rin yung side stand at saka center stand, pero ang duda mo is hindi galing yung kalansing, pero ang dinig mo is meron talagang kalansing ang PCX mo, at gulong-gulo ka na kung saan galing ang kalansing na yan. Minsan nahihiya ka na sa nakarusi, sa nakasabayang mong nakarusi, na yung PCX mo is ang lakas ng kalansing at sa kanya is hindi. So saan nga ba galing ang kalansing ng PCX mo? Hi, ako pala si Simply Two Wheeler at gumagawa ng content na simpleng problema pero hirap hanapin ang solusyon. Minsan kumakati na yung ulo mo sa kakahanap kung saan banda ang problema at saan at ano ba ang solusyon nito. Ako rin ay gumagawa ng content ng unboxing, product unboxing at saka product review. Sa mga subscribers ko is medyo natagalan akong gumawa ng video dahil busy ako sa pag-restore sa aking MTB bike na 20 years old na. And ilagay ko rin dito o isama ko rin dito yung unboxing video ng mga spare parts ng MTB bike ko. Ang rason kung bakit kumakalansing yung Honda PCX nyo, dahil ito pa rin. Ito. Ang video nito is para sa iyo pag yung kalansing dito, pag tinitik-tik mo itong caliper na ito is malakas yung tik-tik. Ang video nito is para sa iyo. Pag mahina ang tik-tik or walang tik-tik, pero kumakalansing yung Honda PCX mo is ang video nito is hindi para sa iyo. Okay, bago ako magpatuloy sa pagbigay ng solusyon ng Honda PCX nyo when it comes to kalansing ng Honda PCX nyo, is explain ko muna kung bakit yung kalansing is rinig mo hanggang sa likod, rinig mo dito sa front, at rinig mo din sa center stand at saka sa side stand. Ang rason niyan is metal ito, and yung metal is konektado sa ibang metal parts hanggang sa dulo, kaya yung kalansing ng galing dito is nagtatransfer or dumadaloy sa kada metal papunta sa likod, papunta sa center stand at saka sa side stand at dito sa front fairings mo. So yan yung explanation dahil. Para masolusyonan ang problema mo is dito lang banda ang problema. Ang gawin mo lang is linisin mo itong dalawa, itong dust boots at saka ito, linisin mo lang. Dapat walang bahid na dumi diyan at saka walang bahid na grasa, dahil isa yan sa mga naging problema. Pangalawa, dapat yung piston nito, yung double piston is dapat malinis din. Pangatlo, dapat yung hose nito is naka-bleeding ng klaro. So mayroong mga bleeding process na nasa YouTube, ang daming video niyan, at saka meron din ako. Kung gusto nyo, pwede ring video na ginawa ko sa YouTube ang panonoorin nyo, dahil medyo magkaiba ng kunti ang pang bleeding process
ng ibang gumagawa ng video at saka ang aking video. So, pang-apat is dapat naka-align yung caliper nyo dito sa rotor. So, ito yun talaga ang dahilan bakit malakas ang tik-tik dito sa gilid at nagkukos ng kalansing na madinig mo is dahil hindi naka-align yung caliper mo at saka rotor mo, rotor disc mo. So ang gawin mo lang after mo na bleeding is ibalik mo, higpitan mo dito at saka apply mo ng brake para matingnan mo is yung bleeding process mo is saktong-sakto at saka 100% perfect na walang hangin. Pagkatapos, para maikot mo ang gulong nito dahil yung brake caliper alignment natin is dapat naka-ikot yung gulong. So para maikot yung gulong mo is maghanap ka lang ng ganito na lagayan ng pintura at saka ilagay mo dito dahil itong pintura nito, yung canister na ito is saktong-sakto lang na ilagay dito sa bottom para umaangat yung gulong na to at maikot na natin. Once na maikot na natin is dapat i-unscrew mo ito or dapat luwagan mo itong dalawa nito para enough na siya ay magkaroon ng play. Pagkatapos, ikutin mo lang ang gulong, then mag-apply ka ng brake. At once ma-apply mo na yung brake is huwag mo nang siyang i-release muna at saka higpitan yung dalawang tornilyo kanina na niluwagan mo. So pag meron kang assistant is simple lang ang trabaho nito. Pero kung ikaw lang mag-isa is medyo komplikado dahil ikaw pa ang nag-hold ng brake lever at ikaw pa ang naghihigpit nito. And that's all. Once tapos ka na is congratulations, yung Honda PCX mo is wala ng kalansing sa fairings na dinig mo hanggang sa likod, hanggang sa center stand at saka sa side stand. At hindi ka na mahihiya sa kasabayan mong nakarosi na ang kanyang scooter is walang kalansing. So hanggang dito na lang. This is your Simply Two Wheeler. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell kung gusto mong palaging ma-update sa mga bagong videos ko na katulad nito. And once again, bye-bye.